kumusta kayo? Ito, kararating ko lang din galing sa biyahe ng Move It. So, umaga na. At ngayon ay i-check ko yung kotse na tinengga ko na hindi ko na masyado nagagamit. Gawa nga ng ito, medyo na-focus ko muna yung sarili ko na bumiyahe muna sa Move It. So, siguro mga nasa 1 month ko na yata na hindi na papatakbo tong kotse na to, kaya tingin ko kailangan i-check ko na to or paandarin man lang, kasi baka yung langis niya ay nag-stack up na sa loob ng makina. Then syempre mas madaling masira ang sasakyan kapag hindi ito ginagamit or hindi man lang ito na papatakbo kahit isang beses isang linggo. So gagawin natin ay i-check natin. So ito, kinabayaran ko kasi yung kotse. Ayan, nilagyan ko ng cover. Tapos ito, kalmot ng pusa. Ayan, kaya naging ganyan. Yung ginagawang tulugan ng pusa. Kaya ang gagawin ko tanggalin muna natin tong cover nya. Simulan natin dito sa harapan, kasi yung hood nya mahalaga kumbaga sisilipin natin yung hood nya para makita natin yung loob ng engine bay. Yan, tanggalin muna natin itong mga clip nya. Then iangat na rin natin, syempre iangat na rin natin ito. Ayan, so sa kabila din ito, kasi syempre kailangan din natin fokusan din tong sasakyan. Hindi yung porket hindi natin ginagamit pababayaan lang natin dito na matenga or mabulok. So kailangan talaga na i-check din natin to kahit paminsan-minsan. Ayan, tanggalin natin to. Yung punit na rin yung yung tela, kasi yung pusa dito na natutulog, paborito niyang higaan yan, kaya yan, bahala na siya dyan. Okay, so buksan natin yung pintuan. At lang natin tong karapal, then buksan natin. Charan! Ano nangyari? Nasaan yung mga unan dito? Bakit napunta sa likod? Hala, huli kong naalala may unan to dito Bakit napunta sa likod? Napunta rito. What kind of sorcery is this? So hayaan mo na, buksan natin yung engine bay. Ayan, so hinila ko na yan. So nag-click na yung harapan nya. Then silipin na natin yung engine bay nya. So simple lang naman. Ang i-check mo lang naman dito sa engine bay is yung yung langis, dipstick, saka yung oil cap. Bubuksan natin yan. Saka yung radiator cover nya, buksan natin para makita natin yung coolant kung sapat pa ba, saka yung reservoir. So itong engine bay ng kotse. At una kong check dito kapag papandarin ko tong sasakyan is tatanggalin ko muna tong tong cap ng radiator. So tingnan natin. So kung may tubig dyan sa ibabaw na nakikita nyo, ibig sabihin hindi nagbawas siya. So good yan. Saka isa pa, tignan din natin kung may langis. Baka kasi pinasukan na rin ng langis to. So wala naman, okay naman siya, good naman. Tignan nyo rin yung paligid. Pag ito naging kulay gatas, yari na, ibig sabihin mahalo na yung langis sa coolant. So hindi naman siya kulay gatas, so kulay pula siya. Coolant kasi yan. So tignan nyo rin itong radiator cap kung nagpe-play pa to. Ayan, kasi pag hindi na nagpe-play ito at nag-overheat, so wala, hindi natin malalaman na nag-overheat na pala yung engine mo kapag hindi nagpe-play ito. So kailangan nagpe-play yan. Saka makikita mo rin yung mga traces din dito na kung naghahalo yung tubig sa kalangis kapag merong kulay gatas or kulay puti dito sa paligid nya. So kailangan titingnan nyo maigi. So okay naman din siya. Then nagpe-play naman siya. Yan yung thermostat nya, okay naman. So very good. Okay yan. So good. Hindi nagbabawas yung radiator. Then itong reservoir, kailangan nasa level siya. Nandito yung coolant nya.
At kailangan lagi may laman nito. Actually hindi ko pa nga natatapapan to or nasa salinan eh. May laman naman siya. Andun na siya sa gitna ng low, nasa gitna siya ng high, so nasa mid level siya. Okay. Tapos next na i-check naman natin dito ay yung kanyang dipstick. Tignan natin kung nasa level pa ba yung langis niya, eh baka nagbawas na to. So tignan natin, ito yung dipstick niya. So tignan natin. Ayan, so may dalawang butas yan. Yung pinaka butas sa baba, yun yung low. Tapos yung butas naman sa pangalawang butas ay yun naman yung pinaka minimum level niya. So nasa minimum level yung langis. So hindi siya nagbabawas. So very good indication yan, may langis pa yan. Then ito, bubuksan natin mamaya maya yan kapag napaandar na natin yung makina. Ayan. Tapos ito naman yung brake fluid niya. Ito, since na hindi natin nagagamit ng kotse, silipin na rin natin kung may laman pa ba itong pinaka brake fluid niya. Baka wala na eh, di ba? So ingat tayo, baka tumatakbo ka wala ka na palang preno. Yun, so meron siyang laman, nandun siya sa minimum level. Huwag mong pupunuin yan. Kung ano lang yung nakatakda na level na hanggang dun lang siya, dapat hanggang dun lang talaga dapat siya. So wag mo siyang pupunuin or dadamihan. Mag-lock ka na. Ayun, nag-lock na. Okay na. Then ano pa ba check natin dito? Ito yung fuse niya. So lahat ng mga fuse nandiyan. Ito yung wiper, yung water wiper niya. Dito nakalagay. So nilagyan ko na dati yan. Ewan ko lang kung kailangan pa niya. Hindi ka naman nagagamit eh kung kailangan ko pa lagyan niya. So maganda is i-start na natin yung yung car dito. Yung sa loob. So ayan. Ngayon pag dito sa loob niyan, try ko na rin i-off muna natin tong radio. Try ko na rin na hindi na pasukan tong loob ng sasakyan na. So parang naninibago ngayon ako. So start na natin siya. Then tingnan natin kung goods pa yung makina niya. Yun, one click. So lumabas na yung indicator na kulay blue. Yun, yung kulay blue na to. Ibig sabihin malamig, ano yan, engine temperature yan. Ibig sabihin malamig pa yung makina. Kaya wag muna natin tong biglang iaandar or gagamitin hanggat hindi nawawala yung kulay blue na yan. Yung engine temperature na yan, ibig sabihin malamig pa. So yung langis niya ay naglulubricant pa sa makina. Umiikot pa siya, nagsi-circulate pa siya sa loob ng makina, kaya hindi pa siya pwedeng gamitin. Then after na mawala yung engine temperature na yun na kulay blue, hindi na siya kumbaga hindi na siya malamig, so umiinit na yung makina. Yun ang ibig niya sabihin ba. So antay lang natin mawala to. Yan, yung kulay blue na yan. Then ano pa ba gagawin natin? Since na natenga ng kulang-kulang 10 tong sasakyan, punta ulit tayo sa engine bay, tapos i-check ulit natin yung langis niya, kasi just in case na umusok bigla yon, may lumabas na usok, bad indication na yung engine mo ay may sira. Then ganun din yung yung takip ng langis. Yan, tingnan natin yung kapag may umuusok yun or tumatalsik, indication yun ng may problema yung makina natin. So silipin natin ngayon para malaman natin. So actually nawala na yung kulay blue rito. Ayan, nawala na yung kulay blue niya ron. So ibig sabihin naglulubricant na yung makina niya, yung engine niya, at kasalukuyan ng umiinit na. So silipin na natin yung engine bay niya. Ito yung engine bay niya ngayon. Ayan. Ayun yung serpentine belt niya, umiikot na. Then tingnan natin ngayon to. Ayan. So wala lumalabas ng usok. Dapat nilalabas ng usok yun pag may tama makina mo. So okay siya, walang lumalabas ng usok. Okay. So ito naman yung oil cap nya. Tingnan natin. Ito yung pinakaloob ng makina nya. Kailangan walang lalabas na usok dyan, walang tumatalsik na langis dyan. So tignan nyo na maigi. So wala kayo nakikita ng usok na puti or tumatalsik.
okay yan, walang problema. Balik na natin. Meron pa tayong titignan, yung tambucho. Sabi nila kapag good engine daw yung makina ng sasakyan mo, ay yung tambucho kapag in-start mo, yung cold start sa umaga ay nagtutubig daw. So tignan natin kung totoo nga yun. Yung pala hindi na nagtutubig yung tambucho mo, baka maapoy na. So check natin. Dito tayo sa may tambucho niya. So bubukas pa lang natin ng engine. So ayan, may mga tumatalsik na tubig. Kaya yun, tumatalsik na tubig. So tingnan natin ayan, basta isa pa. Ito susundin natin. Ayan, basta. So yun, totoo nga na kapag open ng makina mo at nagtutubig yung tambucho, ibig sabihin yung engine mo is in the good condition. So okay na indication yun na healthy pa rin yung engine natin. So actually yung tinakbo ng odometer ng kotse na to is nasa around 68k. Hindi, 78k na yata, mga ganun. Kalimutan ko na, no? Ayan, okay naman siya. Nagtutubig yung tambucho niya, so very good. Kala mo expert no? Kala mo expert na expert talaga, kala mo mekaniko So yun na. Baga, ang gagawin ko na lang din is patatakbuhin ko na lang din yung makina niya, i-idle ko na lang din siguro to ng mga at least 5 minutes. Then papatayin ko na ulit, then tatakpan ko na ulit siya ng itong car cover. Then see you another 1 month. Another 1 month ulit, paanda rin natin, di ba? Hanggat sa wala tayong lakad. Okay naman din kasi na magmotor. Kumbaga parang nakontento na ako na kapag may pupuntahan ako or may lalakarin ako, parang nakontento na ako sa motor Kumbaga nasanay na yung katawan ko na gumamit na lang ng motor. Saka isa pa sa condition ng road natin dito sa Kamaynilaan ay sobrang traffic talaga. Kaya parang mas mas convenient na gamitin na lang yung motor kaysa mag 4 wheels ka pa. Maliban lang siguro kung gagamitin mo tong 4 wheels kung meron kayong mga out of town, mga mahalagang kailangan mong puntahan tapos umuulan. So yun, ito lang din siguro yung yun na lang din siguro yung time na magagamit ko tong sasakyan na to, yung mga ganong klaseng senaryo. Pero as of now is natutuwa naman din ako na ito, nagmomotor ako. Kumbaga mas convenient, mas mabilis, mas madali, mas tipid. Yun, maraming klaseng dahilan or reason kung bakit ako nagmomotor. Saka isa pa, linyado na rin ang hanap buhay ko yung Move It, which is yung motor ang ginagamit ko. Yun, ayun. Okay, sige. At maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. At tulad ng mga nasabi ko ng mga nakaraang video ko, ay sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ingat po tayo lagi at maraming salamat.